Greetings from Tagum. Hello. Uy, ito na. Commercial na. Dito lang tayo. Sinoutout ko na siya si ano. Huwag na tayo mag-live. Langya ka. Sige, may CCTV. Ayan o. Diyan ba si Madam? Wala po, mamaya pa po siya darating. Si Bel. Char. Si Bel Love. Hoy. Bel Love. Guys, hot stories na. MX3 Plus capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Gumagaling na yung ano ko. Sugat. Thank you sa mga nagsisend. Our cells. And of course, para naman Nagugutom na talaga ako. healthy and functioning. This is Dr. All say healthy. Order na nga muna ako para after mag-caller may darating. McDo na lang. Sinisikmura na ako eh. Ano ba to? Update pa. Ang tagal pa. Ito na nga, nag-order na ako. Mamaya na ka na mag-start. Grab. Go! Tagal mo. Ang tagal! Hi, Teresa Love. Thank you sa gift. Ayan na. Hi, Carjack. Ina-acid ako. Ano bang, siguro yung kapeng na inom ko talaga. Nakaka-acid. Yun lang yung iniinom ko lately na kape. Nabigla akong ina-acid. Hi, Rich. Thank you. Tapos na muna, Kingzone. MX3. Dito ako, dito. Binili na ako ng iPhone. Guys, syempre naman, laki ng ano niya. Laki ng income niya. Tsaka lahat naman namigay siya ng iPhone. Grabe yun. Santa Claus. Namasko siya ng iPhone sa lahat. Kala niyo ba? Yaman niya ngayon. Lahat binigyan niya ng iPhone. Rich, thank you. Sana all mayaman. Kaya nga eh, sana all namimigay ng iPhone. Nang parang wala lang. Alam ko binigyan niya lahat ng kapatid niya. Tapos, basta lahat. Parang Gio-ong lang namimigay. Kaya nga eh, sana dumating din ako sa stage na gano'n yung namimigay na lang. Pero ako kasi, bago ako mamigay ng iPhone, bibili muna ako ng lupa at bahay. Yun unahin ko eh. Medyo magkaiba kami dyan. Pero galante talaga yon. Share your blessings, yes. Mga binigyan niya, lahat binigyan niya. Teka lang, magkasalita na ako. And we're back! Oras natin, 2:28 in the afternoon. Ako pa rin to, si Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. Kumusta ang lahat? Okay ka ba dyan? Sana okay ka. Anyways, ayan, live na po tayo ngayon. Yes, on FB, on TikTok, live na rin tayo. So please like and share this live video. Kumusta kayo mga katsikahan ko mula kanina? Tagal nating magkatsikahan na. Ayan, pero na-enjoy mo sana yung music natin. Ang music nakakapag-remind din sa atin ng mga nakaraan natin kung minsan eh. Diba no? Yan yung parang instrument para maalala natin ang nakaraan. But anyways, ito na, tuloy-tuloy pa rin po ang ating bonding ngayong araw na ito. Nasaan ka man, naglalaba ka man, naglalampaso, at kung ano man ang ginagawa mo sa mundong ito, ayan, hello sa'yo, kasama mo pa rin ako. Anyways, yes, yo, eto na. Wag na natin patagalin pa. Welcome to Hot Stories.
Panibagong kwento na naman ang inyong mapapakinggan at mapapanood. Papainitin nga ba ang ulo mo o papainitin ang katawan mo? Call the show 8721-2429 or 7001-7949. Sino kaya ang caller natin for today? Yes, yo! I'm waiting for your call, darling. Papasukin na natin yan. Hello? Messenger. Hello? Hello, can you hear me? Yes, I hear you po. Kaso parang parang may Iron Man dito. Saglit lang Wait lang po. Parang Hello? Ayan. Ayan, I think okay na. Sige, check muna natin sa viewers natin. Guys, naririnig nyo ba ng loud and clear si ate? Sige, comment down below kung okay naman ang kanyang boses para at least hindi sayang yung ating conversation. Diba? Ayan. No doubt. Ayan, yes. Okay na. Okay, sige. Ate, ano pong name nyo? Alex From? from DMV area, USA. Oh, sabi ko na, from ibang bansa to kasi messenger. O sige, gaano katagal na po kayo sa US? 15 years. Ang tagal na. May na kayo, punto. Talagang American na. Ay, hindi po. Record po sa House Tagalog. Maghapon ng English sa labas. Oh, pahinga naman yung Tagalog, no? Ano pong trabaho nyo dyan? Educator po. Educator. May family na po kayo dyan? Meron na. Lahat nandito na. I have 3 kids. Yan, 24, 22, graduating in college, and I do have another one in college, yung youngest, 18 years old. Mga dalagat binata na pala. Dalagat. Dalawang lalaki sa babae. Oo. So, kumusta naman po ang buhay nyo dyan? Okay naman po, malamig. Okay naman. Ilang ngayon degrees? Ilang degrees ba? Tignan ko lang yung phone ko Sige. 35. Oh. Kaya naman ang katawan. Kaya naman. Oo, ngayon ako naka-occupy ko yung basement namin. So, may heater naman. Okay. Sige. Centralized naman yung heater. Okay, sige po. Ano pong may paglilingkod ko? Ano ba May hot story po ba kayo? So, I'm starting dating after ko mag-studies. I just finished another degree. Okay. And then I started dating, which is, I call the dating right now is rotational dating. Parang bago yun Paano niyo po i-describe yung rotational dating na tinatawag? Oo, yun yung big word. Yun nag-date ka, multiple at once, but in a different, it just like, I'm applying a mathematical concept sa dating na to. Kasi, di ba, I'm thinking about, tatanda ako, mga anak ko malalaki na. Sometimes, I realize na pag mag-isa ako, kasama ko lang yung aso, nanonood ng sine yung mga anak ko. Parang tawag nito, parang alone ako, ganun. So parang this time, ako naman, ganun. Ako naman, oo. Tapos kasi yung isa graduating na, yung panganay nag-work na sa DC. So ngayon, and then I asked them, a permission. Said, okay ma. At so ngayon, so somebody advised me, why don't you, try the rotational dating. Sabi ko, ano ba yun? Na-research ko. Nasa sa'yo naman yun kung ano. Kasi, dito kasi, they respect women based on how you respect yourself and how you value yourself as a woman. So, kasi, I'm very clear about yung intention. I ask ko rin yung lalaki, anong intention mo, di ba? Siyempre, kukunin ko yung age between the same age ko up to 53 lang. Ganun. Pag mataas na yun, kasi ayoko mag-alaga, di ba? Kasi kung walang asawa Gano'ng katagal po ba kayong hiwalay sa asawa na?
divorce. Divorce. Mm-mm. Oo, dito yung ex ko eh. Ilan na ba? Tagal na rin eh, kasi kasal na siya ngayon eh. Oh. Way back 2019. Yun. Parang pandemic yan, oh. Pandemic, oo. Siguro after, during the pandemic day. Pero kung nasal siya, oo. So, sa pagkakarinig ko, first time hearing this word na rotational dating, ang ibig sabihin ba niyan yung pwede kang makapag-date kahit kanino? Kasi rotation eh. Rotation. Yung doon sa doon sa standard mo. Kailangan may standard ka. Hindi yung basta na lang. Kailangan may description ka doon sa Kaya ngayon, dinidate, nung New Year, may tumawag sa akin. Then the New Year, he bought a ticket. Ito, retired, international basketball player. Ay, wow! Oh, basta yung description niya, yung una kasi, football player. Grabe naman yung mga manliligaw nyo ngayon. Ko, 53 naman siya. So, divorce siya once. Tapos, may 5 siyang, parang 5 anak, red flag, sabi kong gano'n. Tapos, ang pinakabatang anak, 15. Siyempre, gano'n. Meron kang checklist, di ba? Bakit po red flag sa inyo yung maraming anak? Tapos na ako eh. Kung- 18 na yung pinakamatanda. Kumbaga ayaw mo na ng kumbaga gusto mo, okay na yung ako yung maraming anak, tama na doon. Oo, yun yung ibig ko sabihin, hindi, wala namang problema sa akin yun. So, kasi, yun din isa rin yung points na, isa rin yun yung, yung tinatawag na category na, ganito. Okay naman siya kasi, di ngayon, yung pangalawang kita namin, pumunta siya dito sa DC, so nagkita kami sa somewhere in a restaurant. Kaya na, syempre guys, siya siguro sa work kasi, mayroon siyang parang nagsusupply sila sa Amazon, gano'n. So from New Jersey, he came over here. But first time I went to New Jersey, nag-meet kami ron, one time lang, tapos uwi rin ako. And then, just to meet each other, then, bayaran niya yung pagpunta ko doon, punta na nag-meet naman kami. Kaya lang sabi ko, but it seems that you drink something, sabi ko ganon. Hindi, sabi nga kasi kinakabahan daw nga siya. Sabi ko, you don't drive going back to New Jersey. Sabi ko gano'n. So sabi niya, so can you help me for my accommodation? Sabi ko, so what do you mean by that? So I'm not going with you. I just met you twice. Sabi ko gano'n. And so you think that Filipino women that can come with American like that? Sabi ko, iba ito. Hindi. Sabi ko, yun na. Tapos after na yun yung last nakita namin kasi gusto niya akong sumama sa accommodation niya kasi hindi ko na nga siya pinapawi pero hindi ako sumama. Siyempre no. Siyempre may standards ka pa rin naman ng no? Oo. Siyempre kahit divorce ka, kailangan may standard ka. Oo. Diba? Meron kang hindi basta hindi just. So wala na yon, X na siya. Wala na, X na siya. So sino na ngayon? Bumati siya ng Christmas and New Year. Nag-hi hello siya, ganon. Tapos, yung pangatlo, yun naman pangatlo. So, iba-ibang panahon. Yung pangatlo, naghintay siya ng 4 months. Ano naman to? Ano namang work niya? Veteran Air Force siya. Okay. So, kumusta naman to? Ayun siya, jolly. He's only 51. He's retired Air Force, Army. And okay naman siya, at very funny. Kaya lang gusto niya ako sama sa bahay niya. Sabi ko, no. Yun ulit, no? Sabi ko, sabihin mo na lang yung address mo. Memorize ko yung address niya. Tapos nakita ko yung niya, meron siyang company. Tapos yung, niya, he's an IT. Tapos ang niya, cyber security, yun ang kanyang job ngayon. As a retired, as a veteran. So ngayon, nagkita ulit kami twice. Nagkita kami, punta kami Starbucks. And then, usap-usap, you change your mind. Sabi ko, kasi for months tayo di mo ko pinansin. Sabi ko, I need to know you first. Sabi ko gano'n. Pero gusto niya akong isama sa kanila. Sabi ko, hindi, I need to know you first.
sa harap na lang tayo ng bahay na mag-usap, gano'n. Pero, so we ended up, nag-usap lang kami, nagkita kami ng mga 1 hour, just walking at the cold day. Hindi sa kanya ako nakikipagkita ng gabi. Laging araw. Kasi hindi mo alam, di ba? Hindi mo, kahit sa maraming tao ka, makikipagkita sa restaurant, hindi yung yung bang parang Private. private na kayo lang, hindi po pwedeng gano'n. Kasi syempre, you have to think about your security. Diba? Yung future mo yung nakataya dito. Hindi mo alam kung criminal pala yan. At saka, bago ko ikita, bina-background check ko siya. Saka naman yung blind date eh. Tanong ko lang, saan nyo sila nakikilala? Yun nga, bina-blind date ng mga friends, co-worker. Hindi sa mga online. Hindi. Talagang common friends, ganun. Oo, true friends. Tapos yung isa naman, Meron pa! Tare na. Haba ng hair mo, Ate Alex, ha? nung minute ko nung tumawag siya ng New Year. Aba, may tumatawag sa ng New Year. Tapos yun, siguro mga 2:00 na, umaga na. And then, sabi niya, may gagawin ka bukas. So, how are you? Sabi ko, I'm okay. So, your friend gave your number to me. Okay. And then, usap na kami hanggang umaga na yata, siguro hanggang 4 o'clock. And then, tumawag siya ng mga 10 o'clock. Sabi niya, are you available today at New Year? So, why? You like to watch an Avatar? Oh, sure. Ay, wow! Kami ng Avatar. Ang kinuha niyang last full show, 7 o'clock. Diba sabi ko, dapat sa marami talaga puno yung sinihan. Maraming tao. Maraming tao. So, dala niya sports car. Wow. So ngayon, Nag-holding hands pa ba kayo nung habang nanonood? siya, yung kamay niya. Kamay niya. Laki ng kamay niya eh. Pero yung ulo yung lalagay niya sa ulo ko, di ba? Tapos di ba pag yung paa mo nakataas na. Siyempre, naka-reclining chair ka pag nanonood. Kasi ang haba ng paa niya eh. Wow! Malaki ang paa! Ay hindi, malaki yung sapato siya siyempre. Oo. Matangkad to, kaya nga 6'3". Ano bang height mo? 5'2" lang ako. Sobrang tangkad nga nito. Anyways, kumusta naman siya sa'yo? Okay ba siya? Bet mo? Na-late siya. Na-late. Ayaw ko naghihintay. Nako. Pag ikaw nagsabi ng time, sasabi niya traffic. Kasi yung kanyang location is ginugol ko. Sabi ko, what's your ETA? Sabi niya ganun. 35 minutes. Mahigpit ka pala sa oras. Oo. Tapos? Siyempre, di ba matutulog na ako? Ang oras ko, 7 o'clock, kailangan tulog na ako kahit bakasyon. So ngayon, sabi ko, nako, late to. Ano kayang irarason nito? Di pag dyan na. Sabi niya, I'm in front of your house. Sabi niya gano'n. And then, tinignan ko sa camera, okay, nandiyan na siya. Kung naka-sports car pa itong mukong na to, sabi ko gano'n. Di pag paglabas ko sa pinto, sa harap ng bahay, binuksan niya yung Ganon din niya yung ginawa. Yung tatlong yung binuksan yung pinto. Kasi yun number 1 eh. Yung number 1 titingnan mo sa lalaki. Pag bubuksan ka ba ng pinto, ikaw sasakay mag-isa. So, important sa'yo yung mga ganong detalye. Ayun, yung mga gesture na yun. Okay. Kasi, why? Isang respect yun eh. So, okay. So, check. So, ngayon, habang on the way kami, pupunta sa sinihan, nagkukwento siya. Sabi niya, do you know that I had an ex-girlfriend, a Filipino girlfriend in Hong Kong. Kasi nasa-sign sila sa Hong Kong as an international basketball player. So, ngayon, sabi ko, okay. Tapos ako naman tanong na tanong, saan sa Pinas, saan sa gano'n. Tapos ilang taon kayo, kung ilang taon sila doon, gano'n din tinagal. Sabi ko, siguro Then sabi, tinanong ko, pauwi na kami tapos na yung movie, 3 hours and 12 minutes yung movie. Half nun nakatulog ako kasi antok na antok talaga ako. So ngayon, tinanong ko, pauwi na kami. Sabi ko, ayun bang yung nakadate mo ba, single? Sabi niya, married. Red flag, di ba? Sabi ko gano'n, bakit ka makipagrelasyon sabi ko, lahat naman karamihan sa nag-OFW, nag-iiba yung status sa ibang bansa. So, siguro, nag-take advantage din yung babae, siguro malungkot. I'm not judge. At least ito lalaki, very honest siya.
Alam mo yun? Mm. Sabi kasi you know that you never been married tapos pumatol ka sa may asawa. Di ba? Pero hindi naman niya tinuloy yung pakikipag-date, no? Tumigil din, di ba? Hindi. Kasi napunta na siya sa Austria. Okay, so ngayon sa lahat ng mga dinate mo, ito ba yung nagsistay pa rin until now? Ano lang siya, pag nag-text siya, hi, hello, pag kasi sa work, hindi ako, yung phone ko away from me kasi I'm teaching kids with special needs sa telepono. So ngayon, nakikita ko lang pag during my break, sinasagot ko lang after school, after work. So ngayon, yung isa na veteran, yung Air Force, parang yun ang ko, kasi siya jolly. Ito kasi seryoso. So gusto mo nung isa yung jolly. Parang siya pag every time he talks, yung bang yung eyes niya, ang ganda ng eyes niya, yung pang, siya, nag-glow yung kanyang personality. Parang sincere, kasi nag-wait siya ng 4 months Alam mo yun? Ay, ini-ignore ko. Matyaga. Sige, pag may time ako, matyaga siya. Tapos, halimbawa, di kahapon, nag-usap kami almost 2 hours. Wala lang, ang pinag-uusapan lang namin kung anik-anik. So, yun ang sabi ko. Pero sabi ko, hirap naman yung ba ma-fall ka kagad, 2 beses mo palang nakita, di ba? Siyempre, titignan mo muna. So, ngayon, ang matyaga talaga to, yung pangalawa nasa gitna. So, itong isa, parang hindi lang ako nag-respond. Kasi gusto nila pag nag-text ka, magre-respond ka agad. Ako hindi abutin pa ng ilang oras, saka kinabukasan o gabi siguro. Kahit doon sa doon sa veteran. Sabi niya, ano ba yan? Wala ka ba telepono? Sabi gano'n. Meron naman. Sabi niya, busy kasi ako. Kasi siguro, tapos sabi niya gano'n, nung pangalawa, I'm into you. Sabi ko, why did you say that? You never see me yet. Kasi during texting, Sabi, wala lang kasi, so exchange pictures and information kung ano yung mga work, ganon. Kasi sabi ko yung clarity, kasi kailangan ko yung clarity. And then, alam mo yun, para yung honesty kasi nandun sa open communication. Sabi ko, paano ka ba? Ang unang tanong ko, dun sa 3 nasagot naman nila. Sabi ko, so what resonate to you when you was young? Sabi ko, what type of activity was you was doing when you during your childhood days? Ayun. Para syempre sabi gano'n. Tayo isa naman, sabi niya, ano ba yan? Pang beauty contest na tanong. Yung pangalawa, kasi natatawa talaga ako. Kasi alam mo, may dinate din siyang Pinay. Alam niya, bakla. So, alam niya lahat ng dinate niya Pinay din, kaya siguro gusto niya Pinay. Kaya natatawa ako. Sabi ko, well, how do you know that this type of word? Sabi niya, pangit. Sabi niya, but you, maganda. Sabi niya, mabango. Ate, mabango talaga mga Pinay. Diba? Malilinis tayo niyan. Kaya gustong-gusto nila ang mga Pinay. But anyways, ang haba ng hair mo, Ate Alex, kasi 3 ang nanliligaw sa'yo. Pero mukhang isang napipisil mo itong nasa gitna, yung sabi mong 4 months na naghihintay sa'yo. Tama ba? Oo. So I have to know him. Oo, tama naman yan. Kilalanin mo pa. Twice After ko sa kanya. Niya. 4 anak niya, malalaki na. Ang bunso, parang 26 years old. Kasi, he became a father at age of 16. He was in high school. Oo. Pero anyway, pass naman na niya yun Wala tayong magagawa about it. Siguro tapos siya, seryoso lang siya Ay, ako mataldan ako. Oy, pero minsan opposite attracts. Ganon. Kilalanin mo pa rin. Total, nasa ka naman nasa rotational dating. 'Di ba? So ibig sabihin, oo, kasi minsan 'di ba, magugulat ka, ay, ito pala yung ko. Minsan nga kung ano yung mga gusto natin, hindi naman yun yung napupunta talaga sa atin. Halimbawa, ang peg natin, gusto ko singkit, gusto ko gantot. Pero sa totoong buhay, iba naman yung napupunta talaga sa atin. So, malay mo lang, 'di ba? Well, may freedom ka naman talaga na kilalanin kahit sinong gusto mo Kasi wala ka namang sa kabit di ba? So, okay lang yan. Haba ng hair.
Haba talaga ng hair. Alam mo, ikaw, Ate Alex, ikaw ang nagpapatunay, lalo na sa mga nanonood ngayon at nakikinig, na hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? You can have your own life again and again and again. At saka after the rain, after my divorce, I studied. Alam mo yun, nag-aral, nag second masters ako, tapos tinapos ko up to postgraduate, yung degree ko. I made myself busy. Yes. At saka, I made myself healthy. Saka yung mga foods na kinakain ko talaga, hindi siya fatty, talagang to look more younger. Wow, very careful ka talaga sa ano. Oo, yung sa beautification, yung mga ganun. Hindi ako ma-makeup. Natural lang talaga. Ay, wow. Sino bang kamukha mong artista, Ate Alex? Ha? Sa palagay mo, sinong kamukha mong artista? Hindi ko alam eh. Tingnan nyo na lang yung profile. Ay, wow! Siya, Ay naman. sa bagay, hindi ka naman liligawan ng 3 lalaki kung 'di ba? Kung hindi pretty si Ate Alex. Oh. Pero good luck sa iyo, Ate Alex, ha. Okay yan, ina-enjoy mo yung buhay mo. Yun naman talaga dapat, 'di ba? Wag nating i-deprive yung sarili natin sa pwede nating maging happiness. Go lang ng go. 'Di ba? At sana mahanap mo na yung kasagutan kung kung saan ka magiging maligaya dun sa dalawa na lang natira, no? Dalawa na lang. Ang tanong ko, ay important question. Anong question? Anong purpose mo? Ha? Anong purpose? Sabi ko, anong purpose mo? What's the purpose to me? Kasi, kailangan yung clarity. Yes. Oh. You have to communicate clearly. Kasi, hindi ka na yung you're not only 20s. You're not in your 20s or early 30s para maglokohan. Diba? So, Dapat may plano na talaga. Kung ano man. Talaga. Yung isa naman, sabi niya, within 3 months, baka magpakasalan na kita. Ay, Grabe ka naman. wow, ang bilis ha. Pero at least alam niya, he knows what he wants. Di ba? Kesa naman sa landian lang. Di ba? Oh. Thank you. Maganda-gandahan ka muna dyan, okay lang yan. Diba? Kilalanin ng mabuti kasi hindi naman talaga makikilala ang isang tao sa dates lang, sa ganyan, diba? Medyo matagal-tagal yan eh, matagal na proseso. So, just go out kung nafe-feel mo, just talk to them kung nafe-feel mong ganun. Kilalanin mo ng husto para at least, diba, tama yung decision mo. You have all the rights naman to decide. Sa Philippines with me. Yun. Ayun, ang sign! Ayun! Yan yung sign. Oo, tama. Ay, pareha sila eh. Gusto pumunta ng Philippines. Sige, sabi ko gano'n. May the best man win. Diba? Available. Sabi ko gano'n, are you available on April, spring break? Sabi ko, can you work yung isa kasi sa federal government, engineer siya, yung basketball player, di ba? Yung retired basketball player, nasa federal government. So sabi ko, may remote, may remote, remotely, you can work remotely. Sabi niya, siguro mag-file daw siya ng leave. Sa ilang araw ba yan? Sabi ko, how many days of our spring break? Mga 5 to 6 days, sabi ko gano'n. And tapos yung isa naman, okay. Sabi niya gano'n, okay. Tingnan ko rin. Siya naman nag-work kasi from home, kaya pwede siya mag-work remotely. Pero both sila na gusto kang pakasalan or mag-settle sa'yo, pareho sila? O yung isa lang? Gusto rin niya yung isa, pero nakikita ko na siya, iba yung niya maporma, alam mo yung maporma, parang tapos expensive lahat yung, kasi tinitingnan mo yung simplicity ba? Di ba baka yung lahat ng sahod mo napunta na lang dyan sa damit mo, sa sapatos. Alam mo naman dito, diba? Puro signature ang tapos Baka mayaman kasi siya. lifestyle. Baka nga, kasi Kumbaga wala lang yun sa kanya. no, I asked, sabi ko, do you own a house? Sabi ko kasi I live in a house. In a condo. Sabi nga na, who
who lives with you? Sabi ko ganon. My brother, how old is your brother? 63 years old, he just got divorced. Ganun sila ka, kailangan talaga, di ba? Kailangan very, clear yung matatanong ka, yung background. Tapos ginugel ko yung yun nga, totoo, basketball player siya, tinignan ko sa Facebook lahat. Tapos, sabi ko, parehas pa sila, para may kamag-anak kung saan ako nag-work. Talagang torn between two lovers ka na ngayon, ha? In fairness. Sana all talaga. It is emotional balance. Yes. Hindi, syempre, di ba? Galing na ako dun sa, sa unang, yung, first lang naman yung naging yung ex-husband. At saka kaya maingat ka na rin ngayon. Kasi syempre, di ba, alam mo na eh. Alam mo na yung mga pros and cons, alam mo na yung mga dapat mangyari. Tsaka naging single ka for a very long time eh. So kaya, understandable na hindi ka agad-agad sasabak. So go lang, kilalanin mo lang ng husto. Give yourself a chance to be happy again. Oo, pero okay lang yan. Alam kung paano. At least, di ba, iba naman ngayon. Oh. Good luck sa'yo, Ate Alex. Sana makapili ka na. Sana all. Sabi dito, sana all, kagaya mo. Di ba? Sige, balitaan mo kami kapag nakapili ka na, ha? Yes. Sige, good luck, Ate Alex. Ingat kayo dyan. Thank you so much. Bye! Ayan, thank you. Yan si Ate Alex na sana all, na mamimili ka na lang, no? Sino kaya? Haba ng hair. Anyways, nako, kailangan na nating mag-bye-bye. Sabi, ganun talaga, tumataas ang standards kapag matagal na nagiging single. Ay, totoo yan. Diba? At saka pag na-broken ka ng husto, minsan maiisip mo, ano ba talaga yung gusto ko sa isang lalaki? Iiwasan ko na tong ganito, yung ugali, yung ganyan. Diba? Natututo ka rin talaga kasi sa buhay. And as we grow older, lahat naman tayo maraming experiences. So marami din tayo natututunan. Diba? Kaya minsan may mababago din sa'yo. Ayoko na ng ganito, ito na yung gusto ko. Yung mga ganon, dahil sa mga natutunan mo at mga na-experience mo. Kaya nadadala ka na at natututo ka na. Diba? Anyways, maraming salamat. Susunod na po si Baby Toby. Kaya naman, salamat sa inyo sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog ko. Again, sa aking YT channel, hanapin nyo na lang po sa Red App. May bago akong upload ng aking China vlog. Upload ko na mamaya yung mga kasunod. So please do support me. At ang bago kong TikTok account is DJ Kara new account. Ayan na yung bago kong account sa TikTok. Thank you so much. May bukas pa naman 1 p.m. to 3 p.m. Ako pa rin ang makakapiling mo si Gandang Karaan, nag-iisang chicks ng radyo. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Okay. Overtime na tayo. It's been raining in Manila. Teka lang. Hindi na ako naka-order. Ano ba to? Teka, tumatawag yung lola ko tsaka nanay ko kanina. Bakit kaya? Wait lang guys ha.
Guys, babay na muna, mamaya na ulit.